festival na remote kami dyan sa ano. Isaksak mo sa laptop isa. Tapos, bakit ako? Yan, mataas mo na tingin po ng upuan dito para sa laptop. Good morning po sa ating lahat. Amen. Kahit madilim po, lumalo tayo sa pinakamaganda sa dilim, kahit po madilim, nakikita pa rin ang mga puting sa mata natin at ang ating mga ngipin. Amen. Smile lang natin yung ating mga katabi. Sabihin mo na masaya ako na tayo ay narinig kami. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. At tayo po muli ay kanya pinagtipon sa lugar nito. Tayo ay nandito ngayon to listen to His word. Praise God. Okay. So, amen. Praise God. Tayo po ay mag-umpisa na sa napakaganda inihanda po na mensahe ng ating Diyos para po sa ating lahat ngayong araw po dito. I hope nakikita ng lahat. My things, nakikita niyo ba? Hindi nyo makita mamaya, magbasa-basahin ko na lang po, no? And salamat sa Lord dahil tayo po ay patuloy niya po na pinapag-grow through His Word. Amen? No? Sino dito ang nakaka-feel at nararanasan niya talaga sa buhay niya na simula nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, tinanggap niya si Jesus sa puso niya, no? Every Sunday, every month, or sabi natin every years na dumadaan, every time we listen to His Word, na nag-grow po tayo. Sino dito ang nag-grow na? Amen? No? Napakahalaga po na kung paano ang physical food po natin, pag ini-intake natin, anong nangyayari sa mga muscles na yan? Anong nangyayari po sa ating katawan? Lumalakas. Lumalaki, no? So, ang baba, sobrang growth physically, hindi lang lumalaki, hindi lumalaki. Ganun din po sa spiritual food po natin. Every time we listen to the Word of God, tayo din ay nag-grow, and that is mark or kumbaga proof po niyan is nagiging mature po ang isang Christian. Amen? No? Makikita mo ang kaibahan po ng isang batang Kristiyano at isang mature na Kristiyano. Amen? Ano kayo mga baby Christian? Dati magambugin, dati magagalitin, dati silosa, no? Dati madali lang makakita ng hindi tama sa kapwa niya, no? May luhod tayo. Pero pag mature Christian na, ano nangyari? Hindi na tayo agad nagagalit. Amen? Sino dito nakakontrol na kanyang sarili na? Sino dito nakakontrol na kanyang sarili? Mga nanay. Sobrang hindi mga nanay. Sino nakakontrol na sarili nila? Sure kayo, pag morning, nakakontrol na sarili nyo. Yun ang pinaka-best sa morning talaga ng buhay ng mga nanay. But truly, salamat sa Lord that we are blessed and growing in His Word. Ang title po natin ngayon mga kapatid is The Parable About the Wheat and Weeds. Now, ito pong player or darnel, yan na po ang other translation po ng weeds. So may explain ko din po yan bakit naging player at darnel po yan. Ang key verses po natin is nasa Matthew chapter 13, 24 to 30, and then skip po natin to 36 to 43 kasi na-explain na po ni Jesus ang parable. So sabi po dito, basahin po natin from Matthew 13, 24, hindi po kayo mabuti. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinghaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao kagasig ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So saan na daw inahalin tulad na naman ngayon ng kingdom of God daw? Sa verse 4 nito na 24, saan na inahalin tulad ng kingdom of God? Tulad na naman daw sa isang tao na nagasig ng binhi. Amen? So, ito po. Katulad na din po ito, no? Katulad ng last time po na share about talinghaga rin. The kingdom of God is katulad po daw na yeast or yung pampaalsa. So ngayon, para maintindihan din natin ang topic po na ito
God, mahalaga na makafocus po tayo patungkol po dito sa isang taong nagkasing ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ano daw, hinalin tulad o kaya ng Diyos? Dito, kaya ng Diyos, ano hinalin tulad sa isang? Sabihin niyo, para po sa akin, naiintindihan niyo, sa isang taong nagkasing ng binhi sa bukid. Okay? Tandaan niyo po yun ha, mga kapatid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway na kasing na napakaraming damo. Ito na po yung weeds, no? Habang tulog po daw ang lahat, so doon daw sa part ng taong mabuting tao na nagasing ng kanyang binhi, is meron daw dumating na kaaway. Ang ginawa ng kaaway, nagasing din siya, pero hindi po mabuting binhi. Anong klaseng binhi? Masama. Amen? And then, at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. So, lumitaw na po daw yung trigo, yun na po yung mabuting binhi. Amen? Ang outcome niya yung trigo. Pero ano yung masamang ano po, binhi? Ang naging outcome din po niya, ano? Damo. Amen? So, sabay po na ito, tumubo. Kaya pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang iniyasip ninyo sa inyong bukid? Tama yun, ang tanungan nila kasi, bakit hindi nila alam na may masamang damo doon na italit? Kasi dyan tulog sila. No? Kaya, huwag kayong matutulog kayo. Kasi delikado baka masikantin mo sa binhi. Ito na po, bakit po may damo ngayon? So, story tayo. Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawa nito. Tinanong siya ng mga utusan, pupunutin po ba namin ang mga damo? So, tama pa suggestion, dahil may masamang tumubo kasabay ang trigo. Tama pang bunutin ang suggestion ng mga worker. No? Tama naman talaga. Pero tingnan natin kasi, dito po ang parang something na magkaiintindihan natin yung mystery of life. Sa kasagutan po na ito ng mabuting tao na nagtanim po ng mabuting biyaya. Tingnan niyo po kung paano niyo sinagot ito. Sabi niya, wag! Wag daw! Sabi niyo, unfair yun sa trigo, sa mabuting binhi, di ba? Na sabay sa tutupo doon. Pero tingnan niyo po sinabi nung nagtanim ng mabuting binhi. Sabi niya, wag daw! Baka mabunod pati ang mga trigo sa group niya. So alam niyo po ba, habang binabasa ko ang talinghaga po na ito, in this part pa lamang po, nagpo-question na ako, bakit ganito ang kaisipan ng mabuting tao na ito na nagasip ng mabuting binhi. Pinagpatuloy niya pa po, hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Ano daw ang dinisign ng mabuting tao na yun? Hayaan na lang silang pareho tumubo. Ano yung dalawang parehong tumubo? Yung trigo at yung masamang damo, no? Yung weeds po. Sa pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigis-bigisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang mga trigo sa aking kamali. Amen? Kaya tuloy pa po natin. Pagkatapos, ito yung continuation po iniwan si Jesus ng mga tao, pumasok siya sa bahay, lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa mapanirang damong tumutuko sa bukid. So ito na mga kapatid, in-explain na ngayon ni Jesus kung ano yung talinghaga patungkol sa trigo at sa masamang damo. Sabi po ni Jesus, ang nagkasip ng mabuting binhi ay ng mabubuting binhi ay anak ng tao. So sino daw nagkasip daw ng mabuting binhi? Si Jesus, may mabuting tao. Ang bukid ay ang daigdig. Okay, na-explain nyo na, yung farm daw, yung bukid na hinasipan ng mga binhi ay daigdig. Ang nagkasip ng ang mabubuting binhi ay ang mga tao kabilang sa kaharian. So sino daw yung mga mabubuting binhi daw? Sino daw sila? Sila yung mga tao na kabilang sa kaharian ng Diyos. At ang mapanirang damo naman ay mga kabilang sa masama. Ang kaaway na nagkasip ng damo ay walang iba kundi ang diablo. Amen? So klaro na ba sa inyo, yung mabuting tao at yung masamang tao na both sila nagkasip ng magkaibang
tagapagpusa ng daigdig, at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. So matindi pala kung ang isang tao ay makukonsider na sagot. Kaya naman, sumuha din sa mga sagot, ipunon o ilabay sa kalayo. Pero ipag-utos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na ipulin mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Iahagis nila ang mga ito sa lumalabab-lab na pugon at doon mananangis sila at manangalit ang kanilang mga ngipin. Saan ito mapunta? Sa impyerno. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid o yung mga mabubuting binhi o mga kapatid, kinukonsider sila na magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. So saan na mapupunta yung mabubuting binhi? Sa langit. Amen? Makinig ang may pandinig. Amen? Yun po ang ating pag-aaralan ko ngayon sa Matthew chapter 13, mga kapatid, 24 to 30, 36 to 43. So tatlong objective po, mga kapatid, ng aking pong iahayag po sa inyo ngayon. What happens, number one, what happens as the wheat grows alongside wheat? So ngayon, malalaman po natin mga kapatid, kasi dito po sa daigdig, sa bukid na tinuturing doon sa Kalinaga, meron po talagang dalawang klase tao ng buhay. Amen? Sino yun? Yung mga mabubuti at masasama. So ngayon, i-discuss po natin kung ano ba ang mangyayari kung sabay na mabubuhay ang mabuti at masama. Ano ang mangyayari sa mabuting binhi kung kasama niya mabubuhay ang wickedness, no, ang sin, ang destruction, ang evil. So yan po. Number 2, real life questions. Ito, maganda po pag-usapan mga kapatid sa church. Kasi meron po mga katanungan niyo sa buhay po natin. Sino pa po nagtanong sa inyo dito na why does evil seem to prosper? No? Sino po nagtanong po sa inyo dito na kung sila meron maski ako Kristuhano man sila, mga dito Kristuhano, kung meron sila mas nagadato man sila, meron mas maayos man nila ang kinabuhi, meron mas masagano man sila, mas hindi maayos nila ang trabaho, ay nila ang negosyo, mas nila pamapak sila, meron ginaparas na nagadato pa man sila. Kung naadyo'y Ginoo, meron wala man sila i-justify, kung meron wala man sila i-punish, nakapamiyan ang observation sa life. Okay? No, minsan dito rin po natin minsan may tatanong nung, why does bad things happen to good people? No, bakit kung tayo ay Christian na, bakit mayroon tayong sakit? Bakit kung tayo ay Christian na, bakit dumadaan tayo sa matitinding mga pagsubok? Bakit kung tayo ay nag-serve na sa Lord, doon pa tayo dumanas ng mga matitinding mga sitwasyon sa ating mga buhay? All those questions, mga kapatid, is masasagot po dito po sa parable po na ito. Amen? Excited ba kayo doon? Kasi sometimes, alam niyo ba, hindi po nasasagot ang mga ganitong klaseng tanong na very critical sa buhay ng isang tao. Kaya po maraming mga tao nagdududa sa Diyos. Kaya po maraming mga tao tumalikod na sa Diyos. Kaya maraming mga tao nag-stop na po sila manampalataya sa Diyos. Kasi sa tingin nila is walang Diyos na nakikinig o walang Diyos na nakakita sa kanila. Amen? But this parable answer all those doubt and questions na sabi mo ngayon. And number 3, what is God's ultimate plan for the world? So, una, objective number 1, ano po ba ang nangyayari o mangyayari kung sabay po na mamumuhay ang wheat at ang trigo at ang damo, mga kapatid? So, punta po muna tayo sa context. Kasi sinabi po ito ni Jesus based on His personal experience and observation sa kung ano talaga ang nangyayari sa kanyang surrounding in the first ancient century. Amen? Kung panahon na nabubuhay po si Jesus. Pag-aralan po natin ang dalawang bagay po nito, yung trigo or yung wheat at yung weeds po, mga kapatid, or yung tinawag po na pear. So, wheat is a valuable grain crop, while pear, also known as a darnel, is a weed that closely resembles wheat in its early stages of growth but is inedible and harmful. So, meron pong dalawang pagkakaiba, ang wheat po at ang pear, o yung weeds. So, yung wheat po ay, may dagat kapuslanan. Amen? Kumbaga, useful.
Pero yung tear po daw, o yung darnel, ang darnel po pala mga kapatid, is yun po yung old name niya sa New King James versus sa King James. Kasi po, sa botany mga kapatid, or yung the study of plants, yan po ang inassign na pangalan yung darnel. Pero sa New King James po, or sa King James, tear po ang nakasulat doon. Pero para hindi po tayo malito, sa modern English, ang pinangalan na naman po ay weed or masamang damo. Amen? So ano yung pagkakaiba po daw ng dalawa? Ang weed po ay kagamit-gamit, valuable. Pero yung ang tear po daw ay inedible or delikado or nakakasama. Amen? And then, while both are plants with seeds, as the key difference lies in their usefulness and characteristics. So, tignan po natin kung ano daw yung similarities at yung differences po ng wheat at ng wheat or ng tear po mga kapatid. Una, similarities po nila, yung early growth resemblance. Alam niyo po ba mga kapatid, kung kayo po ay hindi mga farmer or kung kayo po ay walang masyadong alam about plants or sa botany, hindi po natin kayang i-differentiate ang wheat at ang weed. Amen? Bakit po mga kapatid? Kasi during the early stage, pag habang yung bata pa lang isa, tumutubo pa lang, ito po kasi ang itsura po niya mga kapatid, para ma-unawain mo. Tingnan nyo. Sa tingin nyo, may pagkakaiba ba? Ito po ang wheat, ito po ang tear or darnel. Meron ba silang malaking difference? Kaya hindi kasi masyado makita, no? Pero parehas silang green, parehas silang parang may mga grains talaga, at parehas po sila ng mga parang gulay, yung structure at the early stage. Wala po ba natin yun? Pero tingnan niyo po, pag nag-mature na po ang wheat po at ang wheat. Sa tingin po ninyo, saan po dito ang wheat at ang wheat? Sa tingin po sa dalawa, ang darnel. Ano po sa tingin nyo? Ha? Wheat? Ito. Yung tear or darnel. Okay? So dito, hindi mo ma-identify kasi talagang parehas talaga mukha niyan. Dito, medyo ma-identify mo na. Pero, kung titingin ka kaya sa vast na view, na-identify niyo pa rin ba dito? Ikaw, makaya pa i-identify ang wheat at ang darnel dito? Kung titingin ka na sa malaking field, okay yung yung dalawa, kung yung dalawa, medyo dako-dako ang grade sa wheat. Pero kung paano na sa mas dako na scope, di mo ma-identify. Pero alam niyo po ba, kagaling po talaga ng salita ng Lord kasi kahit tumingin ka pala sa malaking view ng field, mabilis mo lang mapipinpoint na yun, wheat yun, ayun, wheat yun. Amen? Mamaya makikita niyo po kung ano po ibig sabihin na sinasabi ko. Kasi babalik ako sa image na ito at pagbalik natin dito mamaya, alam ko ma-identify niyo na kung saan po ang wheat at ang wheat po. Ngayon po mga kapatid, tear is a weed that produces black inedible seeds and are considered poisonous and kumbaga delikado po talaga ang weed po na ito mga kapatid. Ang root system po nila, ang kaparehas is ang tear roots can intertwine with weeds root making separations difficult until harvest. Kaya nga po, kasi di ba alam naman kung saan tumubog parehas na sila ng soil, tumubog yung dalawang plant na ito. So there are possibilities na mag-intertwine po talaga ang kanilang mga ugat. Kaya nga sabi ng may-ari, habang hindi pa dumadating ng harvest, huwag mo lang bunutin. Kasi pag binunot, pwede pong madala ang wheat po, pag binunod po. Kaya po nire-remind tayo sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, pleasing, and perfect. Amen? Nakuha po ba natin yun? Kaya nga po minsan sa part po ng life po natin, kumbaga minsan magugulat ka na lang, yung pananalita mo pala, yung naging action mo pala, is kagaya na pala ng mga taong
kumbaga nakapattern na kanilang mga buhay sa system ng mundo po na ito. Sino dito mga Christians? No, yung ba parang, yung isa kahit matagal na tayong Christians, pero pag nakinig tayo ng music, napapagandun pa rin talaga tayo, kahit alam yung mga music na pagkamundo talaga, yung, hoy, hoy, buloy, di ba? Minsan nakakapakinig mo ka, di ba? Napapagandun ka, minsan napapakanta ka pa nga eh, di ba? Minsan nga, pag mga yung bang, kakita, wala naman na ginom, tapos niagi ka sa mga kada, galutan mo, ginom, nasa hindi ka muminom rin, bago na rin ko, ano sa isulti na, isa lang bon! Okay, may hijing, may isa lang bon sila pabasok. Di ba, pero minsan, napapagbigyan natin yung mga ganong klase mga offer po sa atin. Kaya minsan, nangyayari po talaga yung reality sa life po ng mga believers na magulat na tayo na parang na ang ways ng life natin muli ay nakapattern sa mundo is because of this. Amen? Kasi napaligiran pa rin po tayo ng wickedness, ng evil, ng deception, at ng iba't ibang klaseng temptation. Amen? Naiintindihan po ba natin? Kasi maging aware po tayo mga kapatid kasi ang goal po natin number 1 dito, what happens kung sabay na mag-grow ang wheat at ang weed po. Amen? No, dapat na-distinguish talaga natin bilang mga taga-Lord of the Nations na with jud ko. Amen? Dili jud ko sagbot. Dili jud ko with. Amen? Dili ko poisonous. Dili ko inedible. Ako ay valuable. Ako ay may purpose. Amen? Katulad ng with. Amen? No, tanong yung katabi mo, are you a with? Or are you a sagbot? Kung salbot pa sa kalibutan, nainom sa salbot sa kalibutan, pandamay kayo. Ayun po natin, maging din po ang kanilang maturity characteristics po mga kapatid. The distinction between wheat and tare becomes evident when they matured and produce wheat. So dito po tayo sa difference na may mga kapatid ha. Difference po mga kapatid. And then wheat heads contain wheat kernels, while tares heads will be filled with black seeds. So, di ba, sabi ko nga sa early stage, hindi mo ma-determine kung green sila. Pero pag nag-mature na ang wheat o ang sagbot, makita na rin mo nga ang sagbot kaya sa maniyahang bunga sa kulay. Itong. Amen? Pero sa wheat po ang kanyang kulay ay brown. Ito na po. Though the wheat and tare or wheat look similar, they will look different as they become mature and almost ready to harvest. Ito po pinaka-exciting na part mga kapatid sa pag-differentiate po ng wheat or ng trigo at ng tare or ng sagbot. Kami pag mature na or ready to harvest na sila, tingnan nyo. As they become mature and almost ready to harvest, tares had begun to form and grow longer than the wheat. So, mas nagahaba dyan daw ang ulo sa sagbot kaysa sa wheat o sa trigo. Nga naman mga igsoon, kaya nga naman, another thing that is very interesting is that the wheat bow down, but the tare stands straight. Amen? Kaya kanina, balikan po natin, kung tanaw tagikan sa layo, ma-distinguish dyan mo dahil sa dako nga area o sa view, nga kanan siya, with dyan na siya, kanan siya ay sagbot. Kung tanaw ang difference nila, ang wheat o ang trigo, pag nag-mature ay nag-andaw, nag-bow down ang wheat. Amen? O nag-ayupo. So, sa spiritual meaning, humble down, sabi na sa wheat. Pero ano daw nangyari daw sa wheat o sa tare o sa darnel? Kung saan nakita mo sa ilahang? Straight lang dyan ang ilahang pagtubo. Amen? Kaya kapag tinignan niyo po muli po ngayon, ma-identify niyo na siguro kung saan ang wheat or ang darnel. Amen? So, kayo mga tagas kayo, sa tingin niyo, saan trigo o sagbot? Very good, sagbot. Pero galing mga parang patumbahay na, parang mga nagaslan, nagayon po. Sa tingin nyo, mga usan na sila. Oh. Amen? Kaya nga, truly, sa panahon po ng harvest, or even sa walk of faith po natin, mailhan jud ta, o tinuod jud ang Kristo ngayon, or dili.
Amen? Kaya nga minsan na yung mga comments sa ato, na-comment sa ato sa Ramni, Kristo, ano ba dito itawahanan na yun? Amen? Kaya nga naman, kano nagka-question na ang paligid nato na Kristo, ano ba dito? Kaya kita magpunta mga wit dapat, dili magpunta dapat makipaghalo sa system sa kalibutan o mga sagbot. Amen? Kaya pag mahalo magpunta o maki-involve dito o dito din natin ibutang atong kinabuhing mga isuon, dili kita mo stand out or mo stand up as a Christian, as a believer, daghan kayo nakapalibot sa imo nga mangutaan na dyan na Christian ba dyan siya? Nag-grow ba dyan siya? Yun, although minsan, parang sakit na tanong yan sa atin kasi alam naman natin wag na katayuan natin sa Lord, but hindi natin maiiwasan yung mga ganong comment or yung mga ganong salita po sa atin. It's because ang mundo ay tumitingin talaga at madi-differentiate talaga ng mundo po na ito or ng paligid po natin if we are truly a weed or a weed. Amen? No? Kaya mga kapatid, sabi nga sa objective number 1 natin, mapaligiran man tayo ng kasamaan, mapaligiran man tayo ng wickedness, mapaligiran man tayo ng iba't ibang darkness sa ating mga kinabuhi. Are you awake? Liwanag ka pa rin ba sa libutan na ito? Amen? Mas daghan man tayo ang mga pangandoy sa atong kinabuhi, daghan man kayo ang mga plano sa atong mga kinabuhi para maayo ang atong stand sa wealth nato, sa atong life, sa atong status sa atong. Pero when it comes, ginauna pa dyan po nato ang Ginoo. Gina-prioritize pa dyan po nato atong devotion, kasi busy kayo ng mga estudyante sa inyong eskwela, napadyan po yung mga panahon ng mga lagad dyan sa Ginoo. Mga parents na rin, mga nanay, mga tatay, maski 8 hours, 10 hours mo na sa trabaho, but still, nagawog pa dyan mo as a Christian na tatay din sa kalibutan. Amen? Are you awake or are you awake? Tignan niyo po isa po very interesting po about sa weed po na ito mga kapatid. Tuloy-tuloy pa natin yung pag-identify talaga sa sagbot din sa kalibutan. Iyon din sa Matthew 23:24-25. Another parable he puts them saying, the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field, but while men sleep. Okay, tignan po natin itong stanza po na ito, yung 3 words po na ito, or 4 words. But while men sleep. Habang tulog daw, dito daw nakasunod ang kaaway. Amen? Maugay na usahay, maski, alam yun, na kilala na ang Ginoo, di dyan ta magpa-lukewarm na Christian. Amen? Dili dyan ta magpatulog-tulog na Kristuhanon. Dili kita maging relax o mga, yung negligent na Christian. Nga naman, bantayan lang sa kaaway na kapag nakatulog ka, ano yung sabihin mo ng tulog? Spiritually po, that is spiritual unawareness. Amen? Pag di naka-aware spiritually, pag di mo na-discern na opportunity, plano niyo sa kaaway, pwede kang pasukan ng kaaway. Amen? Nakuha po ba natin yun? Kaya tingnan niyo po ito, ang sleeping as a fear of spiritual unawareness, complacency, or lukewarm. Kaya dili mo, di ba ano sabi sa Revelation chapter 3 verse 20 sa Church of Laodicea, mas maayo pa na ikaw init kayo pa, or mas maayo pa na bugnaw kayo pa, pero ayaw lang Diyos, maligamgam or lukewarm. Amen? Kung saan ibig sabihin nga init kayo o bugnaw kayo, hindi sa pagbugnaw kayo, nang wala sa nagalang sa benefit pagyabang ito kay context ng ito kay so na mo spring dito na lugar, consider sa lahat, na ako yung spring dito na lugar, bugnaw kayo, hindi kayo pag-inumon, so consider na good job, pero hindi lang gusto sa Ginoo nga maging lukewarm ka. Amen? So kung saan gusto sa Ginoo, pero nita, all fire sa iyaha. Amen? Kasi kung sa Ginoo, pero may tayong love sa iyaha. Amen? Kung sa Ginoo, pero may siya priority, pero may natin siya ginauna sa ating mga kinabuhi, pero may natin siya ginahatagan ng panahon. Kaya naman mga igsoon, pag di ka makabantay
ang usang pwede mahitabo pagka spiritual unaware, kung sa gibuhat yan sa kaaway, nisulod siya sa mga panahon na tulog ang mga tao. Amen? Kapag isang Christian spiritually sleeping or unaware, pwedeng doon makapasok ang kaaway at yung fire mo noon, yung love mo noon sa Lord, yung sigasig mo sa pagmamakapaglilingkod mo sa Lord, pwede po yan, maisahan ka ng kaaway. Amen? Sabi ko sa kanya mo, huwag kang maiisa sa kaaway. Amen? Huwag kang maiisa, isoon. Kaya nasabi, maraming nasabi sa Galatians 5:19-21, no? Yung mga iba't ibang klase na gawa po ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, lahat po ng yan ay mga bagay po dito sa mundo. Amen? Pero pag hindi ka maging spiritually aware, sometimes tayo ay nabibiktima ng kaaway sa mga bagay po na yan na iniakasig niya dito sa mundo. Amen? Di ba? Magulat ka na lang na may mga uso ngayon sa mga pag-video ng YouTube, mga malalaking mga mega churches. Di ba? Anong nangyayari? Bakit nag-divide ang mga churches? Bakit nagkakaroon ng scandal mga mega churches? Kasi yung pastor, meron samuan, or kalabuyo. Di ba? Yung pastor na involved sa money, laundry, sa parang sa pera, na tukso, iba't iba mga bagay. Kaya alam na ng Christian na masama yan, kaya alam na isang believer na hindi tama yan, pero kapag ikaw ay naging spiritually unaware, pwede kang maisahan ng tao. Amen? Huwag nawa mangyari po yan sa ating mga buhay po mga kapatid. So nawa, tayo po ay maging awake. Yung with po mga kapatid, or ang Hebrew word niya po is tears, or yung tear po, yung with, ang Hebrew word niya po is zoomin. Ang Greek word niya naman po mga kapatid is zizanyon. Zizanyon niya sa New Testament, yung Greek word na pagkasulat. Pero sa pag-Hebrew po na itinranslate po, zoomin po siya. Ang ibig sabihin po ng with, or ito pong tear mga isuon, is to commit adultery or to go astray. Pangit, hindi kayo meaning sa with? To go astray or to commit adultery. Masama dyan kayo siya. Kaya nga po, isa po sa popular story po ng tear or ng with is yung panahon po ng before the flood. Amen? Asa ba unang i-record ang grabing wickedness ng tao sa Bible? Before the flood. Isa ang character galing before the flood. Sino popular na character doon? Si Noah. Tingnan po natin mga kapatid, nasa pang nakitabo sa panahon po ni Noah. Gimension siya mga iso sa Matthew 24:27-38. But as the days of Noah were, so also with the coming of the Son of Man be. For as in the days before the flood, they were eating, drinking, and marrying, and giving in marriage until the day of Noah entered the ark. So, saan ang ginagawa sa mga tao sa panahon ni Noah mga isuon? Sila din kaon, inom, asawa, giving in marriage. Ako, pinabasa na, hindi ko kami masabtan. Pero mas nasabtan mo nato ni pagbuhat ko dyan sa Genesis chapter 6:5-6, kung sa parang nahitabo na dito. Iyon din sa Genesis 6:5-6, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Amen? So, kung sa panahon ng Noah, ang mga nakita sa Ginoo, grabe kasamaan, wickedness, o ang unod daw sa hunahuna daw, sa kasikasin sa mga tao, is puro sa daw, kasamaan na lang. Kaya kung paano siya i-define sa Matthew 24 mga isuon, na sila nagtao na lang, nag-inom na lang, nag-asawa na lang, kung saan naging pambuhat, I think, kung kaon man, kung inom man, daghan na kayo ng mga dilit maayo nga ginabuhat at kinabuhi sa tao. Amen? Kaya tingnan niyo mga isuod kung paano binadefine ang sagbot sa kalibutan dito sa parable. Kung sa daw, ang kanilang intent is puro na lang kasamaan. Kaya kasama ng mga isuod sa objective number 1 is maski mapaligiran man daw sagbot. Amen. Isa din siya pa lang ang nakaila sa Ginoo or nag-serve sa Ginoo kasi yung buong pamilya or believer Japon or wala Japon na kapangalagan sa Ginoo.
kung saan ibabagan yung gina-persecute, isa din na rin. Kunyari, anak ka, nakakadring ang anak, yung mga tulanan, ginakasukan ka, pag-musimba ka, pag-magalagan ka sa iyo, gina-persecute ka, yung mga classmate, isa din na yung mga sitwasyon. Wala. Amen? Pero gusto ko na ako i-emphasize mga iso niya, mas mapaligiran pa mga sagbot, mga grabing adultery, mga grabing wickedness, mga grabing Galatians 5:19 to 21. Ang gusto sa ginong mga isuon, mag-remain faithful lang ta o maging kang spiritually awake. Amen? Amen? Remain faithful in the Lord and stay spiritually awake. Ayun sa 1 John 3:10, this is how we know who the children of God are and who are the children of the devil. So dito mabala ng mga anak sa Ginoo, mga anak sa Yawa. Usa daw, anyone who does not what is right is not God's child, nor anyone who does not love their brother and sister. So grabe mabalaan dayon, no? Kumbaga, itan mo ba sa inyong pamilya na masuko kasi ng isuon, masutihan na nagdili maayo, no, magtampo na nga, hindi yung pasayloon. Kami mo i-define niyo ang mga anak daw sa Yawa kay anyone, usa daw, nagdili ginabuhat ang kalooban sa Ginoo, or nor is anyone who does not love their brother and their sisters. Amen? Isa diri ang may kasuko dyan po, kasilan, kasilan, pagdumot dyan. Amen? Wala naman siguro nagdumot dali sa iksura, di ba? No, pag naigdan daw, di rin maayon, nanaling mga bad reports sa inyo, hindi man po tinuon, masuko pa kasi yung iksura na yun. Amen, magdumot ba ta? Ayaw dyan pagdumot, kaya nga naman, dyan dyan mabalaan kung isa ka sa wheat or trigo, or ikaw ba isa ka sa bot. Amen? No? Tayo po dito, the one who does not what is sinful the one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Or in John 8:44, Satan is the father of all lies. Amen? Kaya di na Diyos ka dapat mamakapog, manikal. Amen? Amen? Praise God. Okay, dahil dyan mga isuot. Objective number 2. Punta po tayo doon sa real life questions. Ano objective number 1? No? What happens kahit kapaligiran daw tayo ng mga evil, ng wickedness, ng mga hindi, ng ibang temptation, offer po ng mundo? Ano po dapat natin gawin? Stay faithful and spiritually awake. Amen? Number 2. Ano mga real life questions? Why does evil seem to prosper? Amen? Kabalo mo guys, so ako, dagan pa yung question about life. Di ba, kaya minsan yung postigigod ka sa kinabuhi. Di ba, minsan kasi may mga natutok ng mga Christian pag nahala ka sa kingdom of God, automatic po na, alam mo yun, ang kinabuhi po na to, ang finances, ang status in life, is for ano po ba, no, accelerate mo, angat po ba? Dagan kita mga ng expectation, which is right, man po siya, kapag nagis yung blessed na dyan ka. Pero what if moagi sa proseso, di ba sa proseso na dili jud dayon mahitabo, di ba? Kaya nga doon, ako kumbaga minsan mag-question ka ba, ngano ako nagbalingkamon mo dugay na kayo, nangalagad kayo sa Ginoo, pero ngano sila, bago pa lang sila sa kanyang na binabuhan ko, negosyo na, nag-prosper, mga bisa, dili pa mga Kristuhanan, sila wala natusan ako simba, dagan kayo mga ingana nga, pangtana. Dili lang kita basta ang namutala ng mga iso. Kaya nga naman, even Job. Ablo mo sa suti ni Job sa Job 21:7. Why do the wicked live to reach old age and increase in power and wealth too? Amen? No? Kung si Job, namutala siya, kayong mga makakasala, kayong mga masasamang mga tao, ngayon sila pa
man ang mas nagahatang kinabuhi o nag-increase yun ang ilahang kayamanan o ang ilahang kapangyarihan. Psalm 73 verse 3, yung psalmist din po, "For I was envious of the proud when I observed the prosperity of the wicked." Amen? Isa din sa inyo ang walang maka-feel of jealousy or jealous pag makita niya yung kapitbahay ng nagadato. Isa na yung feeling niyo rin. Ako nakikita ng mga thoughts or feelings, usahay. Amen? Isa din isa ka lang, makumpara niya yung sarili ba sa uban na, pero mas bright ka mo, mas na-discarte ka mo. Naman ako itong high school, itong college, pero kami, pagkabali ka lang ano ba, pasaway sa college ba, pero pag-graduate, mas nilato pa nga sa kuha. Dahil makingala din sa inyo. Lalo na mga na-frustrate good sa life. Karang may ambisyon para lang dati, tapos wala niya na-reach. Tapos kung makita niya yung mga isun na nag-aayos ang ginabuhi. Namin mo pa rin butod sa inyong lugan. Siguro to be honest or being a human, nakakita yung mga na feelings and thoughts. Tapos dapat ko din sa Psalm 73 verse 12, just to look at the wicked people, these wicked people, they are perpetually carefree as they increase in their wealth po mga isuod, no? Maging din si Job, yung psalmist, mga isuod. Tapos, eto na, ang makakasagot po mga kapatid sa tanong ko dito na kanina sinasabi ko na yung bakit tayo may mga ganong question ba? No, na bakit nagpa-prosper mga weekend. Dito po sa sinabi ni Jesus sa Matthew 13, verse 30. Ang sabi niya po mga isuod, let both grow together until the harvest. Naalala ninyo ang background, ang context sa wheat o sa wheat? Asa galing sila itubo? Sa same soil. Amen? Kung saan ginahatag na napataba, kung saan ginahatag na pag-alaga sa wheat, mo itong ma-receive sa damo. Amen ako ba ninyo? Kaya naman, hindi naman pwede tanggalan na ang sagbot. Unta, masaktan yun yung mga igsuon. Lalo kayo siya, kung ma-answer na ito at mga questions in life, let both grow together until the harvest. Unsa ba na diri sa statement na ni Jesus, nga kung di-allow man niya, kasi pwede man, di ba? Kaya ang mga tao nag-question sa iyo, kung makapangyarihan yun ang Ginoo, kaya wala pa man yung di pampatay ang mga masama. Kung naan si Ginoo, kaya nung dagan pa man siya pagpapakakot sa Pilipinas, kaya wala pa sa ipagtanggal dahil sa mga position, kaya wala pa sa ipampatay sa Ginoo. Di ba may mga ganyan question kayo? This will answer mga kapatid, let both grow together until the harvest. Kaya nga may mga prinsipyo lang tayo na consider bago natin sagutin sa tatlong sagot po yan mga isuod. Remember the root system, di ba? Same soil sila na kinatubuan. Pangalawa, wheat and weeds are rooted in the same ground and pulling up the weeds will also greatly damage the growth of the wheat and let both grow together until the harvest. Yung sa verse po kanina. Una po mga kapatid, ang sagot po bakit po nag-increase ang mga wicked or bakit sabi pa ng psalmist, di ba? Nanong mas mangilabuhi pa manugdugay ng mga wicked. Ang una mga isuon, the master's decision, or should we say, it's the will of God. Kaya yung mga question natin minsan na, Lord, unfair mga Lord, Lord, kung ngayon man nahitabo sa akong pamilya, ang ilang pamilya, okay man, ngayon man nahitabo, isuon, tanggalan na sa iyong una-una, kay ang will dyan sa Ginoo ang mahitabo, magpinaon sa hanay man. Amen? Daghan kayo ang mga question habang nanginabuhi ka, wala pa niabot ang Ginoo. Daghan kayo ang mga question nga di dyan matubag kayo, si Prince, daghan kayo question sa kuha. Nausay, hindi na ako matubag. Ginaangkot na ako na pag-abot ng Ginoo, dito na explain ni Lord. Amen? Kaya naman, sabi nga ng Isaiah 55, di ba, 8-9, just as high the heavens, the earth is to the heavens, no? Usa daw, ang thoughts daw ni Lord is ganun din kalayo ang thoughts sa, no? His thoughts are not our thoughts, His ways are not our ways. Amen? Dahil yung mga butang sa ating kinabuhi, na di dyan nato ma-explain. Pero ano, nahita mo nga na,
kay kalooban man na sa Ginoo. Amen? Di na lang natong question si Lord. Kaya naman, naaman kay great price na nagabulat ng nagulo. Sa end po ng tunnel ko na let them both grow together. Sabi nga po mga kapatid ng Matthew 5:45, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Amen? Dili na natin makita mga isuon na gihayaan na lang ni Jesus na mutupo ang duha o dili na natin makita na ginapasikat o ginapaulanan yun sa Ginoo ang mga maayo o ang mga di matutuwid. Amen? Pablo mo mga isuon, mo na lang yan ato unang-una ko dyan always, lalo na kung believer na sa Christian ka. Kasi kung para na natin nalugit ka sa ila sa status in life o sa kaginawaan sa conditions natin sa life, alam niyo po ba bakit inaalaw ng Lord yung mga bagay na yun na pinapasikat ng Lord sa both good and evil? Kasi this reminds us of the love of God. Luyo mga isuon na will din sa Ginoo at di nato masabtan sa will sa Ginoo, pero para mas masabtan nato ang di nato masabtan ng will sa Ginoo, sabtan nimo ang gugma sa Ginoo. Tignan po natin ito, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise. Di ba? Pwede naman ipaanis na dahil sa Ginoo yung mga kontraktor na yun, yung mga masamang mga tao, di ba? Pero nga wala pang ginagawa, wala pang ginagawa naman. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Amen? So, maski wicked sila, maski dagan sa ginawa niya di maayo, pasalamat talaga mga isuon, kay maski dili kayo na ito kumbaga, status in life, kabalutan ang bilog na sa anian ni Lord. Amen? Kita'y mga weak na. Amen? Naanatas part sa kingdom of God. Pero ako mga ginaselusan, pamanin mo minsan, mga ganun, tanggalan na si una-una, kaya namin ginaalaw pa man ni Lord na mag-nabudya po sila, mag-increase pa ilang life, kaya gusto ni Lord one day mag-repent po sila. Amen? Tugtag pa na ito? Why does yung mga good things, kumbaga bakit nagpa-prosper mga wicked, kasabtan na ninyo, kay grabe din ang gugma sa Ginoo para sa ilahan. Magpasalamat na lang dyan na kita na sabtan na nato completely ang love sa Lord. Amen? But I do believe, may isuon na i-bless dyan po kasi Ginoo sa tanan nato mga ginapangayon sa ilahan. Number 2, anong gusto nyo sa Ginoo? Let them grow together. Una, it is the will of God. And number 2, the limited and temporary power of Satan. Sabtan natin may soul, kaya mga wicked na mga tao, nga nung nag-increase ng Japon ng ilang wealth, nagadato sila, kahit si Satanas ng God, nakajapon siya ay kapangyarihan. At to dili pa mabot yung judgment mga isoon, or yung final judgment, si Satan, kaya ni Japon mag-bestow of wealth, power, or authority din sa kalibutan. Kaya naman, di ba ito sa Matthew 4:8, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Di ba, dinala ni Satan si Jesus sa tuktok sa bundok kasi ipakita ka sa iya, ha? Isa daw? Kaharian ng daigdig at karangyaan ng mga ito. Sa isulti ni Satanas mga isuon, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba ka sa akin. Amen? Kaya itong mga wicked, mga isuon, na nagadato dyan sila, nagadato, mga kontraktor, mga pangit na kailang imahe, na nag-exist na dyan sa kalibutan, kaya naman, naapod ang influence ni Satanas. Amen? Dili lang din na sila basta ngawal, dili lang din na sila basta naging wicked dyan po ng pinabuhi, naagsud sa likod anak si Satanas. Kaya nga, ingon galing ni Jesus sa John 14:30, the prince of this world, Satanas, and sabi po di po sa 2 Corinthians 4:4, the God of this
this age po, my son. Pero ito lang yung tatandaan natin, my son. Maski na-empower si Satanas na mag-bless sa mga wicked para magdato sila or mag-increase ng power, tandaan niyo po that a person's life does not consist of the amount of the possessions he have or he has. Amen? No? Huwag mong iisipin to, so na porkit sila, dagan sila kwarta, dagan sila sakyanan, dagan sila kariyerian, malamang na sila sa inyong ha. Dili nga lang basehan sa life. Amen? Kay tanan mga butang din sa kalibutan, mahalaw mana. Amen? Tanan na ginabuhusan nato o lakas, priority nato, is tanan na mahalaw man dyan na. Usa lang din mahalaw. Si Jesus sa atong kinabuhi o kang tanang gibuhat nato para sa iyang kaharian. Amen? Amen? Praise the Lord! Kaya ito yung nahin mo, yung mga bagay na nag-perish, anong fokusan mo? Sa milala ng buhay mo? Sa mga nawawala, nagdalako, yung inaamag, yung something na mga ganun, o doon ka sa Panginoong Jesus. Amen? O sa eternal purpose natin, o sa focus po natin sa kaharian ng Diyos. Amen? Wait, wala. So your life does not consist, ano sabi doon? A person's life does not consist of the amount of possessions he had. Amen? So huwag mong titimbangin yung value mo based sa kung anong meron o wala ka sa kapwa mo. Amen? Ano yung magiging, ano yung value mo? Saan mo titignan yung value, yung worth mo dito sa buhay nito? It's all about Jesus. Amen? Kasi if you have Jesus in your life, you are the most wealthiest person here on earth at ikaw ang pinakamasayang tao dahil sa kalimutan. Amen? Isa na natin si Jesus ay kinabuhi. Amen? Tanaw lang naman sa yung isuon na ginahalian na ni Jesus. Tanaw naman. Amen? O, di ba? Masayahin, pinagpala, bless. Yan po may isuon. Dili naka-base sa mga butang din sa kalibutan ko. Kaya mga kapatid, sabi po dito sa Matthew 16:26, for what profit is to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Amen? Ano po sabi mga kapatid? Kung sa daw ang naging daw, kung sa daw makuha sa tao na mas kinapaiyahan daw ang tanan, pero malus ko niya ang iyahang kalag. Amen? Kaya dalangin ko po na patuloy po natin i-priority ang Diyos sa ating po mga buhay. Pag dito lang po kayo din, hayaan ko lang po ang mga workers po natin na mag-set up po nila. Puntahin po yung Psalms 73 mga isuon. Ito mga isuon na, kasi alam niyo po ba, ito yung dapat na satisfaction natin sa ating mga buhay. Ito dapat yung contentment po natin sa ating mga life. Ang sabi po sa Psalms 73:27-28, Basahin po sa Tagalog, yaong ihiwalay sa iyo'y mamamatay, at ang nagtataksil wawasaking tunay. Ngunit sa sarili, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Amen? Dalangin ko po mga kapatid, na ang pinakahangarin po natin sa buhay po na ito ay walang iba kundi ang manatili sa ating Diyos. Amen? I-allow man ng Lord na mag-lisod pa man ang atong kinabuhi. I-allow man ng Lord na muagi ta sa mga situations na walang feeling nato, feeling nato, gusto ni. Pero ang gusto natin dapat, katulad ng sinabi ng psalmist mga isoy, dalang ko lalabas ito sa inyong mga labi, sabi ko dito, sa piling ng Panginoong Yahweh, ako'y mapapala. Sabi ko dito, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos na natili ako. Amen? No? Katulad na lang, alam na napag-bless sa life na niyan kay Sarasar ngayon eh. Although talagang mahirap ang situation at pinagdadaanan nila ng mag-asawa, but still, naririto pa rin si Ante every Sunday para mag-church. Sino kayo nagbabantay dito sa kanyang? Diba? Maski mag-lisod-lisod ba pa sa kinabuhi mga isuon, no, okay na naman eh, hindi mo na ma-check ng myself eh, pag nakasa kagaya na ginawaan, nasa iwa ka ng tanan, pero pag i-allow na ng Lord,
na magkalisod-lisod ba natin kinabuhi, dalangin ko po mga kapatid na masabi rin po natin, tanging hangarin ko sa piling ng Diyos, manatili ako. Amen? Naalala ko lang tuloy, nung time po na namin ni Sarah, nung na-terminate po ako sa work, tapos hanggang talagang 8 to 9 months po talaga ako walang trabaho. Talagang naging hirap na naging sitwasyon po namin. Pero maraming niya sabi si Sarah, sabi ko, ay, o dyan natin dapat duwa magutang na buhaton. Una, di dyan tang magreklamo sa Ginoo. Okay, di ba sabi kanina, the will of God. Minsan di na yung masagtan ba? Lord, gaya na question, nagtanong ko sa iba, sa ang kasing-kasing ba? Decide ako sa kasing-kasing. Lord, paano ko ba kung mag-English? Naka 7 years experience, sama ko sa video. Pag mag-interview ko, wala may malawag sa ko ba? Tapos nag-listod ang finances, mga anak, pero isulting na ako, sabutan nyo siya, sabi namin, di juta magreklamo sa iyo. Isa rin nagagawin kang listod ron. Amen? Gusto lang ng Lord, you will grow. Amen? Ayaw yung reklamo. Huwag kang ikabuhan, bisig na namo. Mas minsan mahitabo, kailangan nakapon natin yung magpaubag ka. Amen? Kaya sa'yo mo sa mga mag-asawa, sa mga relationship, pag magbahagi ng problema sa kwarta, sabay na po, pag binasulay yan, ikaw ang God. Sige pa ito sa musweldo. Kung iipon mo na, di ba? Ikaw mo yan, dagdan kayo kawayan pag nagkalisod na ang marriage. Pero dapat, mas usang mahita po, magkauban sa mga dinibuyan ng isa't isa. Amen? Ano sa mga pasar ninyo? Kaya naman, namatay Ginoo na nagtanaw. Sabi niya guys, let them grow together. Ibig sabihin, na ang ginabuhat ang Ginoo. Amen? No? Di ibig sabihin na silent ang Lord for 9 months, ipasagdan na ni Lord dili. Nagsubaybay sa Ginoo. Alam nyo, matutulong ako sa inyo, walang isang araw na kulang kami sa 9 months na yun. Because we trust this God. Amen? No? Salamat po sa Lord. Huwag pagbuli, pagpila na lang ka, 40 minutes na lang. 5 minutes. Okay. Last objective number 3. Until the harvest. Dito po tayo papasukin natin yung objective number 3 mga igsoon. So nawa, wala namang question sa Ginoo, no? Or magreklamo, anong Lord na yung sitwasyon? May mapusin na sa objective number 3. What is God's ultimate plan for the world? For 5 minutes, tapusin po natin ito. God's ultimate plan is connected to a believer's kingdom perspective. Amen? Kaya ganyan mag-isun sa Matthew 13:24. The kingdom of God is like a man who sow seeds in the field. Amen? So kailangan para masabtan na ito ang ultimate plan ni Lord is dapat namin tayo kingdom perspective. No? Sa bawat desisyon nato, sa bawat ginabuhat nato, sa bawat mahitabo sa atong pamilya, sa bawat mahitabo sa atong kinabuhi, dapat part dito ang kingdom mindset or perspective. Amen? O sa ibig sabihin, dapat involved dyan ang kaharian sa Ginoo sa bawat area o aspeto sa atong kinabuhi. Amen? Dili dapat last resort ang kingdom of God sa atong kinabuhi. Amen? Kung ano sa sobra-sobra nga, di na niyo makaya, dito pa ka mag-rely sa kaharian sa Lord. Dapat una dyan perme ang kaharian sa iyo para masagdan nato ang parable ko sa Matthew 13. Sabi ko kanina, di ba? Ngunit ang gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian kanila makinig ang may pandinig. Ano po may sabihin dito mga kapatid? The great harvest. Sino excited sa great harvest? Sino naghihintay sa great harvest mga iso? Amen? Ano po ba sabi sa Revelation 14:14-16? Kasi pag dumating na po yung great harvest, ano po dito? Then I looked and there was a white cloud. On the cloud sat someone who was like the Son of Man, with gold victor's crown on his head, and a sharp sickle. Ano yung sickle mga isuan? Tama po pronounce ito? Or sickle? Sickle sa ilong. Sickle, di ba? Asan sickle isuan? Isa na aware sa sickle. Ano yung sickle isuan? Sino nakita ng sickle? Banangon ba? Banangon ba? Ano sa?
angel came out on the temple, crying out in a loud voice, and the one who sat on the cloud, swing your sickle. Kung sa daw nakita mo sa great harvest, kanilang nakalingkod daw sa trono, na murag son of man daw, na ato siya bullet na sharp karat or sickle. Kung sa daw nakita mo sa great harvest, isi-swing niya daw yan. Asa niya i-swing? Sa dagat? Asa niya i-swing? Sa bukid. Kung saan itong bukid sa parabol? Kung saan katumbas niya? Ang bukid ay ang daigdig. Amen? Kasi doon tumubo sa daigdig ang damo at ang trigo. So sa buhaton daw, he will swing the sharp sickle. Kung saan makita po ng soul for the and gather the harvest. For the hour has come to gather it, because the harvest of the earth is fully ripe. Amen? And kasabi ko, the one who sat on the cloud swung his sickle across the earth, and the earth was harvested. Kaya mahalaga dyan igsuon na kabalo dyan ka na, Lord, trigo dyan din. Trigo dyan ko, Lord. Dili dyan ko sagbo. Amen? Kaya pag-abot ang panahon, ni swing na ni Jesus ang iyang sickle, uabot dyan ang harvest. Amen? At dito po tayo magtatapos mga igsuon. Conclusion natin, heaven is real. Amen? Heaven is real. Ang heaven po, real physical place, God's dwelling place. At sabi nga ng Revelation 21:3-4, I hear a loud voice from the throne and say, see, the tent of God is among the humans. He will make his home with them, and they will be his people. God himself will be with them, and he will be their God. Amen? He will wipe every tear from their eyes. There won't be death anymore. There won't be any grief, crying, or pain, because the first things have disappeared. Verse 21, the street of the city was made of pure gold. Amen? And and a clear glass. And sabi verse 27, nothing unclean or anyone who does anything detestable or no one who tells lies will ever enter it. Only those whose names are written in the Lamb's book of life will enter it. Amen? Grabe no? Ang ganda pala ng ating hahantungan, ng ating final destination. Walang iba kundi sa dwelling place ng Lord. Sinong gusto doon? No pain. No more tears. No more, ano ba sabi doon? No more sorrows. Ang lalakaran natin gold. Amen? Sa great harvest ng Lord, I declare we will be there. And lastly, last night, mga igsuon, kung sa katinuod ang heaven, ingatan mo katinuod ang impyerno. Amen? Kung saan ka sa impyerno, a place of conscious torment and eternal punishment. I-design naman siya para kay Satanas o sa iyang mga demons. Pero kapag sa katao, nagpadayon, nabuhig sa kadulong, o sa darkness, o sa suki sa Matthew 13:15, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihimalay ang masama sa mabubuk na tuwid, no? Iahagi sa masama sa naglalagablag na apoy, doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mark 9:43-44, kung ang kamay mo ay naging sanhi ng pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa na pumasok sa buhay ng walang hanggan na putulang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta sa impyerno sa apoy at hindi namamatay. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Saan natin sa impyerno? Uod o kalayo. Amen? Kaya na daw, sabi po daw yung mga patutuan na mga nagabuhin daw na impyerno, kung prostitute daw ka, na ang uod daw, sinugawas doon na sa imuha mo sa daw. Kaya kung meron yan na dito doon sus, kaya mo dito gamit para makasala din daw. No? Hindi no? At yung panguling verse po dito ng Suwan, ang sino mang hindi nakasulat sa ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawa ng apoy. Amen? So, salamat sa Lord na kita ay mga trigo. Amen?
pagkita sa kahayag sa Ginoo, ug nasabtan jud nato nga maski mapaligiran mo taong kasamaan, ang padayon lang jud ta sa pagiging faithful sa Ginoo. Amen? No? Mag-spiritually awake o kabalo ta sa harvest time. No? Sa pag-swim sa sikel ni Jesus, kita pa na pagkita-kita ta sa langit. Amen? No? Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tayo lahat ng kapatid. Praise the Lord. People, let us close our eyes. Hallelujah. Sabi ako ng kanta kanina yung maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. Mga kapatid, papahangarin po natin sa buhay ko na ito. Alam ko na bawat isa po sa atin, marami po tayong hinahangad sa buhay na ito. Marami po tayong mga pangarap, marami po tayong mga nais makamtan, mga goals sa life na ito. Marami po tayong mga answered prayers na gusto po natin malakaran as a children of God. But today po, mas higit po natin pakahangarin sa buhay na ito. Higit sa lahat, higit sa lahat, higit sa lahat, ang parating maghari ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, God. Kami ay parte na yung kanilang. And continue, Lord, this day, as we sing this song, Lord, I pray that we will continue to submit ourselves into your will, O God, and we will always have the kingdom perspective. Hallelujah. Salamat.